Yes, we are about to start yung live natin. So, okay, in 3, 2, 1. Continue for 2 kilometers. So, good evening everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. At andito ulit tayo sa ating live episode ng Biyahero. At maraming salamat sa dumalo sa live natin kahapon ng tanghali. Ngayon, susubukan natin na gabi. Tingnan natin. So, pwede kayong mag-chat. Kumusta kayo? Nasaan kayong lugar? Meron ba kayong gustong batiin? At kung meron kayong, you can also share this live sa mga kaibigan nyo. Pwede nyo i-mention yung mga kapatid natin na gusto nyong manood. Diba? So, good evening, good evening. Good evening, everyone. Yun, kasama natin Magandang gabi po. dito si Ate Syra from Leyte. At kasama din natin si Ate Weng. Kaway-kaway, Ate Weng. Annyeonghaseyo. Yun, no? At syempre, yung hindi naman Spider-Man. Yung ating Spider-Man. minsan nagiging heartthrob sa mga lugar. Iyon, no? May nung tatanong ng kanyang pangalan. Ito si Kuya Lester. Pakita ka. At syempre, ang ating area team leader for North Luzon at Central Luzon, si Kuya Sai, na nagda-drive para to be safe. Hindi siya pwedeng gumalaw. Eyes on the road. Diba? So, good evening, good evening. Isang napakalaking tanong, kumusta na ang presyo ng langis ng gasolina sa lugar ninyo? Pwede nyo i-type kasi nahulog yung microphone ko. Pwede nyo i-type sa chat box, comment, kumusta na ang presyo ng gasolina sa lugar ninyo. So, ayan, live na tayo. So, magandang gabi kay Ate Grace. Maray na Banggi po from Bicol, sabi ni Ate Grace. Hello, Ate Grace! Soon, makakasama din namin kayo dyan sa Bicol. Slow connection daw, slow connection. Okay, so, kumusta? Kumusta ang presyo ng gasolina sa lugar ninyo? May nadaanan kami kanina. Meron pang 95. Uy, merong 85. Diba? Nakakagulat. Pero yung pala ay sarado. Na-excite sana kami na, wow! May 85. Maayong gabi, Ate Jiris. Salamat. Ingon si Ate Jiris. Maayong gabi. Amping mo sa biyahe. Salamat, Ate Jiris. O, kita-kits very soon. Nanonood din po kuya. Dito guys. sa Arakan, North Cotabato, sabi ni Lijane Batawan Antonio, 90 per liter na po. Naku, Parang grades mo na. 90. Sabi ni Kuesay, parang grade natin noong nag-aaral tayo. Dalawang araw. Mukhang hindi ako makarelate. Umabot kaya ng 90 yung grade natin. Good evening, sabi ni Syra Jane Valdez from Aglipay, Quirino. Maraming salamat po. Mga ating mga kapatid. Si Syra na Aglipay, Quirino. Kaparesang pangalan. At kasing mukhang kamatis. Cherry chicks daw. Kaya kamatis. Si Ate Syra. So, yung meron din kami nadaanan kanina, ang presyo sa kanila ng gasoline station ay 99.99. At sabi ni Kuya Sai, mukhang safeguard. Kills 99.9% of bacteria. Okay sana eh. Bibili sana kami para pwede pang hilamos.
para pwedeng gawing pangpalit sa sabon. Yung iba hindi nakasya doon sa lalagyan ng presyo. Ang iba, syempre, hindi kasya yung 100 plus. Kasi sino bang mag-aakala na aabot ng 3 digits yung presyo. So, walang iwanan, Kuya Nico Labitag. Ay, Kuya Nico, taga saan po kayo? Pampang. Taga Pampanga ba si Kuya Nico? Paano sinasabi yung magandang gabi sa Kapampangan? Mayap Abengi. Mayap Abengi sa ating mga kapatid na mga Kapampangan. Sa ating mga Kuya Fred UC, good evening din po. Magandang gabi. Kuya Fred UC ng Tarlac. Magandang gabi sa pagdalo. Now, hindi natin talaga inaasahan na ganito aabot yung epekto ng giyera sa Middle East. Kaya sa inyo, kumusta naman yung presyo ng langis sa lugar ninyo? Meron ding iba kaninang umaga, sarado. Baka naghihintay pa ng supply or baka hindi pa pwedeng ipalabas yung supply. Or hindi pa sila nakapag-decide anong presyo. So, safe travel, sabi ni Kuya Nico Labitag ng Pampanga. Yan. So, para sa atin, sa mga ganitong sitwasyon, may mga ganito siyang sasabihin nating papalapit na sa magiging krisis. Kailangan natin paghandaan. Dahil may mga bagay-bagay gaya nito hindi natin controlled. Pero may mga bagay-bagay din na control natin. Kaya para sa inyo, ano yung pwede nyo gawin sa inyong pang-araw-araw na buhay, sa inyong trabaho, sa inyong pamilya, para mapaghandaan natin yung mukhang posibleng krisis sa pagtaas ng mga presyo. Kaya pwede po kayo mag-comment, i-share nyo sa amin at sa mga iba pang mga nanonood. Ano sa tingin nyo dapat natin gawin sa panahon ngayon para mapaghandaan ang posibleng maging krisis dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no? Yes. Sabi ni Lee Jane, hindi lang po gas ang mahal, pati na rin ang bigas. Ayun, nag-uumpisa na, no? So mag-uumpisa sa bigas, papunta sa pamasahe. Mag-uumpisa sa gas, papunta sa bigas. Gastos. From gas to bigas to gastos. Yun daw. Lahat na lang may gas. Gas, abel gas. Ay, hindi kasama yun. Nagra-rhyme. Nagra-rhyme. Di ba? So, mula sa gas, papunta sa bigas, at sa mukhang yung wallet natin magagasgas. Kasi wala nang dinudukot. Magagasgas. Ang barya. Yun, nakakagasgas yung paggamit ng barya. So, sabi ni Bevs, good evening everyone, safe travel, salamat po. So, isa sa mga kanina, shout out kay Kuya Mari. Nakita natin na nag-angkas or joyride ba yun? Nagsakay ng motor para sa kanyang pagpunta sa trabaho, no? Yan yung pamamaraan niya para ma-address itong paparating na krisis. So kayo, ano yung mga ginagawa ninyo or plano nyo gawin para ma-address itong paparating na krisis? Shout out sa mga kapatid natin na nakasalamuha namin sa lumipas sa mga araw. Shout out sa ating mga kapatid galing sa unang-una sa Ilagan. Tama? Yes. Yes. Sa Barangay Manaring sa Ilagan. Sa GK Manaring. So, maraming salamat po sa na pinatuloy nyo kami sa inyong bahay. Malamig yung simoy ng hangin kaya napakalaking tulong yung pinahiram yung kumot at malamig na unan. Mainit na unan. At sa
sa mga kwentuhan natin. So, sa mga kapatid natin sa GK Manaring, tumahimik na po ba yung nagsisigaw na babae? So, sana po kumalma na yung kanyang damdamin. Di ba po? So, maraming salamat sa barangay officials na nakasalamuha namin kanina sa barangay Manaring. Shout out din kay Keith. Yun. Ng Dinagat Islands. Kumusta yung biyahe sa isla? Mahal lang gasolina. So yung bangka, nako, siguradong mararamdaman to ng ating mga kapatid na mga mangingisda. Shout out kay Jason Cervera. Isang GK leader din from Mandaluyong, nakasama natin sa IT. At si Sheila, Ate Sheila Bakuna ng Davao Region. Lakad na lang si Jason. Si Jason daw, maglalakad na lang muna galing Mandaluyong para pumayat. Pero maganda rin yun. Walking while holding hand. Wala akong sinabi. Shout out kay Alvin Solang. Magandang gabi po. At ayan, dagang salamat Kuya Alvin. Maraming salamat kay Ricky Lingo. Maraming salamat kay Richard Senatin. Opo, sa panahon natin ngayon, yes, may paparating na krisis, kaya kailangan din natin pag-isipan paano tayo makatulong sa ating mga kapwa. Ingat daw po sa biyahe, sabi ni Ate Vanji Sesma. Yun, maraming salamat po sa pagsama sa ating live. Si Gemaline Mendez at si Ate Charlotte Tambor. Hi! Maray na Banggi. Oh, may mag-hi din sa'yo, Ate Charlotte. Pakita ka. Ayan, si Spider-Man. Ayan. Hello. So yung holding hands later na, pagbalik sa Bicol. Okay? Si Ami Dakel, ayun, kanina na-mention natin. So maraming salamat po, no? Dahil sa panahon ng krisis, at sa kahit anong krisis, merong mga tatlong klase yung tao na lumalabas kapag panahon ng krisis. Ano mang krisis yun? May mga tao na nagsasamantala, may mga tao na walang pakialam, at pangatlo, may mga tao na kagaya nyo, iniisip paano makatulong sa iba at hindi lang isipin yung sarili. Uulitin ko, sa panahon ng krisis, ay kahit anong krisis man yan, gera, pagtaas ng presyo, or pandemic, may tatlong klaseng tao ang lumalabas. Kahit saan sa mundo. May mga taong nagsasamantala, may mga taong walang pakialam, iniintindi lang yung sarili, at meron namang mga tao, may ilan na nakaka-inspire na kahit sila rin ay nahihirapan, pero sila ay tumutulong sa iba. Kaya sa ngayon po, mapapansin natin kahit online, no? Mag-ingat tayo sa mga fake news. Maraming magsasamantala sa krisis na ito. Huwag basta-basta magpapadala sa mga fake news dahil karamihan sa kanila gusto lang i-click yung kanilang post, clickbait, at gusto nilang maging viral. Huwag nating hayaan na magamit tayo ng mga may masasamang intensyon na pagsamantalahan yung krisis at kumita online para mag-viral yung kanilang mga post. So, wag na wag magpapadala sa mga fake news bago natin i-share or buksan or i-click yung mga posts sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Tingnan muna natin kung galing ba yan sa reliable sources. Okay. Okay, sige po. Diretso tayo. Good evening po. So yun. So, sa ano rin, kung hindi man online, sa may baka may mga kababayan tayo na pagsasamantalahan din yung pagkakataon nito na baka masyadong taasan yung mga presyo ng bilihin na hindi sang-ayon sa
alintuntunin ng ating pamahalaan na sigurado tayo na babantayan nila yung pagtaas ng presyo. So sana, ulitin natin na sana tayo at maging matiyag, huwag padadala sa mga taong mapagsamantala ngayong may krisis. So, magandang gabi daw galing kay Tito Julie Paradero. Good evening, Tito Julie. Salamat po. Galing sa GK Batangas. Kay Kuya Toy. Salamat Kuya Toy. Kay Tinay Calvadores. Salamat din po. Magkita-kita tayo sa Samar. Kay Maricel Vizcara ng Aglipay. Agyamanak. Magandang gabi din po sa inyo dyan. So, pangalawa, aside from may mga taong na pagsasamantalahan yung krisis, meron din mga tao na walang pakialam. At sana pagdasal natin sila na sa ganitong mga panahon, mas nangangailangan, mas kailangan na tayo magtulungan. Tama. Sana dahil sa inyo, ma-inspire din sila at baka lang naman naghihintay sila ng mga kagaya nyo para malaman din nila anong pwedeng gawin. At panghuli, may mga taong kagaya nyo na kahit kayo rin ay nahihirapan at naapektuhan ng krisis, kayo ay tutulong sa iba. Dahil sa mga ganitong panahon, lalong ihihirap yung buhay ng ating mga kapatid na mga mangingisda, ating mga kapatid na mga magsasaka, ating mga kapatid na hindi regular yung trabaho, mga kapatid na umaasa umaasa sa hindi regular na kita. Kaya po maghanap din tayo ng pamamaraan na makatulong sa iba. So gaya ng nangyayari ngayon sa social media, maintindihan natin na nadadala tayo ng emosyon at nadadala din tayo sa mga debate online. Importante yon na tayo maging na sumali sa mga mahalagang pag-uusap, pero sana ma-realize natin na meron din maraming mga bagay-bagay na yes, concern natin, pero sa totoo wala tayong masyadong magagawa. Ulitin ko, marami tayong mga concern sa buhay kasama nito yung crisis na to, pero hindi lahat dyan sa loob ng bilog na yan na maraming concerns natin ay meron tayong personal na magagawa. Yes, concerned tayo. Yes, kailangan natin makialam, pero hindi lahat yan meron tayong magagawa personally. Kaya ang advice natin o paalala sa ating sarili, mag-focus tayo dun sa out of the many things na concern natin, mag-focus tayo dun sa kung ano man yung kahit maliit na meron tayong magagawa. Yung circle of influence. Diba? At ano yun? Unang-una, sa nalalapit na crisis, i-type niyo dyan, ano yung sa tingin nyo pwede nyong gawin na kayo mismo? Importante ang gagawin ng ating mga kasama sa gobyerno. Importante rin ang good evening po. Nag-hi tayo sa mga nadadaanan natin. Importante rin yung gagawin ng ating mga ibang mga NGOs. Pero hindi ibig sabihin na tayo maghihintay lamang. So kayo, ano yung pwede nyo nang gawin? Sabi ni Rico Soriano, ingat po. Oh, walang traffic. Kunti pa yung nasa kalsada. Good evening daw po, safe travel. From GK Bagak, kay Rancy de Guzman. Maraming salamat po sa pagbati. Kay Sian Llamador, magandang gabi po, Tito Dan, Ate Shaira, Tito Sai, Tito Clips, watching po from GK Mijares. Wow! Thank you, GK Mijares of Aurora, province of Aurora. Ingat daw po kayo pala. Thank you po. Good evening po, makikidaan po.
So yun. So ano yung mga sa tingin natin pwede natin magawa? Unang-una, aside from pag-cut ng ating gastos, pag-cut ng ating pag-anticipate ng ano pa ang pwede natin, ano mangyari ngayong summer, isang malaking magandang pag-usapan lalo sa komunidad. Baka naman pwede tayong mag-umpisa magtanim ng mga gulay. Ang pechay, I think, it takes about, or ang lettuce, it takes about 30 days to grow. So, let us anticipate. Ano yung mga bagay-bagay na pwede natin gawin ngayon bago pa man lang, salamat po, na maging krisis. Di ba? Matuloy man o hindi, pero at least kung magtanim tayo ngayon ng gulay, meron tayong i-harvest. At pagdadasal natin na hindi lumala, at kung hindi man lumala, praise God, pero at least meron tayong mga gulay na pwede natin i-share. So sa likod po, nandyan po yung mga official mascots natin, nagpapakita. Hi guys! Okay, meron din sila microphone. Pwede kang magbati. Shout out po sa mga taga Leyte. Kayo, baka may gusto Oh, nyo yung i-shout ibang mga out. mascot dyan sa likod, pwede rin magbati. Yung mga pinuntahan natin. Sila. Okay, pumunta rin tayo sa Tumawini. Maraming salamat kila Mayor Venus Bautista na mainit sa kanya at GK Namnama. Kung kayo po ay nanonood, thank you ulit sa pag-welcome sa amin sa kape, sa kwentuhan, no? Napakahalaga po nun, lalo na para sa amin. At maraming salamat din sa ating mga kapatid sa Kabagan. Yan, nag-reconnect na. Magandang gabi, maayong gabi, Ate Karen Botcon at kapatid na Sherwin Nahial ng Mandaluyong City. Maraming salamat. Sabi niya, former full-time worker and mula sa Gawad Kalinga Jurassic era. Ayos. Okay. Si Bonger Hanahal, magandang gabi din po sa inyo. Annalisa from GK Keppel, Bawan, Batangas. Magandang gabi po sa ating mga kapatid dyan sa Bawan, Batangas. Christy Saplala. And syempre, hindi pa uhuli ang atong mga kaigsuunan diya sa Dakbayan sa Cebu, si Mabs. Kano kasi nila dyan? Mabs Novesa. Maraming salamat sa successful na Ford event sa ating management team dyan sa Cebu. Maayong gabi. At si JM Lauzon, magandang gabi. Salamat. At Kuya Vladimir Ding de la Cruz. At sabi niya, isang mapagkalingang gabi, Kuya Dan, Kuya Sai, at ito, special spelling. Wow! Ati Wengay. Ano? Wengay. Wala. So yun. So yun po, anong mga pwede natin gawin, seryosong usapan, na to anticipate a possible crisis. Pwede tayong magtanim. Whether urban man yan o rural area, pwede tayong mag-umpisa magtanim. Ang Gawad Kalinga, tayo po, may programang Family Food Farms. Kung gusto nyo magtanong, paano natin yung ginagawa, kahit sa mga simpleng pamamaraan, pwede tayo magpatubo ng pagkain sa simpleng paraan. Kaya natin magpatubo ng biyaya sa lupa. At kaya nating ma-address yung anumang posibleng maging krisis sa pagkain sa mga darating na panahon. At hindi lang yan, kapag dumami ang ating harvest, meron din tayong kakayahan magbahagi sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na maghihirap. So, kahit sa mga kapatid natin na sa tingin natin hindi tayo masyadong maapektuhan ng krisis, ibig sabihin, tayo yung mas may kakayahan na tumulong, maghanap din tayo ng paraan para makatulong sa mga kapatid natin na may hirap na maapektuhan ng krisis na ito. So lahat, inaanyayahan natin na magtanim at maging bahagi ng ating tinatawag na bayan-anihan. Na tayo bilang isang bayan, sabay-sabay tayo mag-aani. At sa pamamagitan ng bayanihan, hindi lang natin mapapakain yung ating ang ating pamilya,
makakatulong pa tayo sa iba. Kaya ang tawag natin dyan ay bayan-anihan. Bilang isang bayan, tayo magbabayanihan para mag-ani ng pagkain sabay-sabay. So yun. So si Kuya Nico, Nix Navida, ayan, safe travels daw. Maraming salamat. So kailan din to maglalakad and walking hand in hand, diba? Masalan daw. Si Rex Aguilucho, maraming salamat po sa pagbati. Kay Maria Veronica Pineda, maraming salamat po from Bagak. Si Ate Maria Veronica is from Bagak. Okay, so Rex Aguilucho, so tagasan po kayo, Kuya Rex? Ingat daw po, sabi ni Giselle Taco. So yun, magandang gabi po sa inyo. Si Kuya Rex from Lipa City, Batangas, GK Limacor, Talisay, Lipa City. Magandang gabi. Full force ngayon ang Team GK Batangas. Maraming salamat po sa inyo. Si Kuya Aying Bier. So Kuya Yings, gumagalaw yung screen. Kuya Ying, maayong gabi. Nako, gimingaw na ko sa inyo ang kanya. Durian. Kapit na kung sana makakain tayo ng durian. So yun po, ulitin natin, sa panahon ng krisis may tatlong klaseng tao na lumalabas. May mga taong nagsasamantala ng krisis, bantayan natin yon. Hindi lang sa mga pagtaas ng presyo na sobra, pati na rin online. Sa online, may mga magsasamantala na magpapalakap ng mag-spread ng fake news. Maingat po tayo. Kasi ang pakay lang nila ay kumita, na maging viral yung kanilang mga post, pero nakakasama, no? Kumikita sila at nakakasama at hindi nakakatulong. Maraming mga Pilipino na magpapanik, pero yung pala dahil lang sa fake news. So bantayin po natin yan, huwag tayong maging instrumento ng mga fake news na yan. So meron din mga tao na kung hindi man magsamantala, walang pakialam. Sana pagdasal natin sila at mahikayat natin na sa panahong ganitong krisis, mas dapat na tayo ay tumutulong sa iba. At marami din, kagaya ninyo, mga taong nag-iisip, paano rin kayo makatulong, lalong-lalo sa ating mga kababayang mahirap. Dahil tayo sa Gawad Kalinga, naniniwala tayo na walang iwanan. Diba? Lalo na sa panahon ng krisis. So, sabi ni Kuya Rex, pa-help daw. So, nandyan si Kuya Mark Gomez, sinong ADO natin sa Batangas, si Kuya Angel Espino. So yan po, sabihan namin si Kuya Angel na mag-contact sa inyo. Si Kuya Eman Bitor, maayong gabi. Diya. So, tinood yun, Atibay, Linda, dagang yung mga tao nga mapagsamantala. Kaya tayo mismo, no, mag-ingat tayo. Kay maayong gabi, magandang gabi kay Ate Darlene Patilano ng syempre Northern Samar. So magandang gabi. Oh, hi daw. So from GK St. Joseph, Nueva Ecija, maraming salamat po kay Ate Lovely de Jesus Laurente. Yun. So tatlong klaseng tao. Yung pangatlo, sana tayo ay maging handa na tumulong sa iba. At sa paghahanda, hindi lang tingnan, busisihin maigi ang ating gastos sa pang-araw-araw or bisyo. At kailangan din nating sa mga kayang magtanim tayo. Sa simpleng pamamaraan, sa syudad man yan or sa probinsya, may kakayahan tayo na magpatubo ng biyaya galing sa lupa. So, importante po yan dahil hindi lang para sa atin, pero sa ating mga kapitbahay o sa mga kilala natin na may hirapan sa krisis. So, kayo, baka meron kayong comment. Dyan, i-type nyo lang sa chat box.
chat box, comment. Comment section. Sa comment section kung ano yung suggestions nyo paano natin ito malalampasan crisis na ito. Isang mga maraming bagay na hindi natin controlled pero nangyayari, pero may maraming bagay din na controlled natin na meron tayong magagawa. Magkano yung presyo sa lugar ninyo? Kanina, nung nag-umpisa tayo, merong mga presyo na nakita kami, 85, natuwa na sana kami. Pero yung pala, sarado. Yung pala, presyo yun ng 2 days ago. Meron ding presyo na 99.99 bawat litro. At sabi ni Kuya Sai, parang safeguard. Kills 99.9% of bacteria. Tuloy, napaisip kami, baka pwedeng gawing substitute ng safeguard yung gasolina. Kasi 99.9, di ba? Lumpas pa nga. Lumampas pa. Regards daw sa driver, sabi ni Kuya Eman Vitor. Naliligaw na kami. So Pinataan kami Google Maps. So, tingnan natin. So yun po. So, abangan nyo yung live natin bukas dahil samahan nyo kami sa ating biyahe. Hindi man tayo magkakasama-sama sa isang lugar, pero nagkakasama-sama tayo online. Pero bukas, umpisa bukas, gagawin na natin alas 12 ng tanghali yung ating live. Dahil kapag alas 12, mas may liwanag. At mas siguro, tayo rin, hindi pa masyado nawawala. So yung biyahe rin, di ba? Kanya-kanya tayo, may araw-araw na trabaho, araw-araw na biyahe. So bukas, abangan nyo po ulit yung ating live. Alas 12, in punto. No? Sama-sama ulit tayo sa kwentuhan, talakayan, at magbati sa isa't isa. Na dahil ang biyahero, ang hangarin natin ay sabayan yung biyahe ng bawat Pilipino. Kaya't maraming salamat at muli kami, Team GK, kasama si Team GK na nasa biyahero, kasama si Ate Weng. Why? Ano yung nasa ulo mo? Ating mga official mascot, si Ate Weng at si Ate Syra. At si Kuya Lester. Spider-Man. At si Kuya Sai. Hello. Nag-drive siya. Hindi siya pwede pakita. Ay, sunod. So, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. At ito ulit ang inyong ito ulit si Kuya Dan. Ang nagsasabing biyahero, ang biyahe ng bawat Pilipino. Magandang gabi! Bayan! Salamat po! God bless! Magandang gabi po! Bye!